Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Aming Ama't aming Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na kami ay magkasama-samang magpuri at makinig ng iyong salita kahit online. Nawa po ang iyong presensya ay maramdaman ng lahat ng makikinig at manonood ng mid service na ito. Ikaw po ang manguna sa kay Pastor De Gaspi sa kanyang salitang sasabihin. Nawa po ang iyong salita ay magstay sa puso ng lahat ng mga makakarinig sa iyong salita, at ito po ay magbigay puri sa iyo, at ang lahat po ng pagpapala ay mapunta sa pagpupuri ay mapunta sa iyo. Dinadalangin namin po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your
tinapay na nagbibigay buhay mula sa Juan Kabanatang 6, 24 hanggang 35. Ang mga taong naghahanap kay Jesus ay ang mga taong kumain at nabusog dahil sa himalang ginawa niya. Nung siya ay nagpasalamat sa 5 tinapay at 2 isda at pinakain ang 5,000 tao. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Sinabi ni Jesus sa kanila sa talatang 26, "Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog." Hinahanap nila si Jesus hindi dahil sa mga himalang ginagawa nito, kundi dahil nakakain sila ng tinapay at nabusog. Ang hanap nila, sa totoo lang, ay yung pakinabang sa mga himalang ginagawa ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila sa talatang 27, "Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang makamtan, kundi ang mga pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong paraan." Napakahalagang paalala ng Panginoon na ang pagsikapang kamtan ng lahat ay hindi ang pagkaing nasisira, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang iba kung hindi ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, si Jesus. Ginamit ni Jesus ang title na ito sa pagtukoy sa kanyang sarili sa bagong tipan ng maraming beses. Kaya't si Jesus ay tinanong nila. Tinanong siya ng mga tao sa talatang 28, "Ano po ang dapat naming gawin upang matupad namin ang pinapagawa ng Diyos?" Tila nagpapahayag ng hangaring gusto nilang sumunod sa nais ng Diyos. Magandang bagay ito kung totoo nga ang naging tugon ni Jesus sa talatang 29. "Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tinatawagan silang sumampalataya kay Jesus. At ang kanilang tanong na naman sa kanya sa talatang 30 at 31, "Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo?" Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Humihiling na naman sila nang magpakita ng himala si Jesus bago sila sumampalataya. Tulad ng himalang ginawa ni Moises, nang bigyan niya ng tinapay, ng mana, na galing sa langit ang kanilang mga ninuno. Ito kaya ang nagmumungkahi na ang gusto nilang himala ay tulad ng ginawa ni Moises, nagbigay ng tinapay mula sa langit. Itinuwid ng Panginoon ang isipang ito ng kanyang sabihin sa kanila sa talatang 32 at 33. Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sinabi ni Jesus, mayroong tinapay na galing sa langit, galing sa Diyos, bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao. Tila pinasigla sila nang nasabi ni Jesus at nagkaroon ng interes sa kanya at sinabi sa talatang 34, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Gusto nila ng tinapay na sinasabi ni Jesus at marahil tulad ng tinapay na kanilang kinain at nabusog
Matapos na ito'y pinasalamatan ni Jesus, ang ibig nila ay lagi silang bigyan ng tinapay. Only bread. Unlimited supply. Walang pagkaubos ang gusto nilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila sa talatang 35, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin, hindi na mauhaw kailanman." Ang mga salitang ito ay tinitiyak sa sino mang lalapit at mananampalataya kay Jesus. Una, matatagpuan natin sa Kanya ang layunin at kahulugan ng buhay. Hindi tayo mabubuhay sa kawalang direksyon, sa kawalang bunga, kung tayo'y nasa Kanya at nananatili sa Kanya. Ang banal na Espiritu ang ating patnubay upang magawa natin ang lahat ng Kanyang mga pangarap, plano sa ating buhay. At hindi tayo matisod, hindi tayo maligaw kailanman. Sabi sa Juan 15:5, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Ikalawa, sa Kanya magkakaroon tayo ng kasiyahan sa buhay at sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Yung bang contentment. Ang sabi sa Santiago 1:17, "Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng anumang pagbabago." Ang kasiyahan o contentment natin sa buhay ay laging pinapahayag ng ating pagpupuri, ng ating pagpapasalamat sa Kanya, ng walang tigil, walang pagod. Kung mayroong kalungkutan ng Panginoon sa mga tao noong panahong yon, ay ang kanilang hindi pananalig. Sinabi niya sa talatang 36, "Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo nananampalataya sa akin. Nakita na nila ang mga himala, ang pagpapakain sa maraming tao, ngunit humihingi pa sila ng himala at malaking himala. Nang sa gayon ay walang hirap o pagsubok, lahat ay madali. Madaling magagawa, madaling makukuha. Ang gusto nila ay instant." Sa isang dialogue na nabasa ko ng pari at isang magpapari pa lamang napanood ko sa isang teleserye, "Huwag Kang Mangamba." Ang pamagat yata ng teleserye na yon. Kung saan ang sabi ng magpapari ay ganito, "Ang mga tao, Father, sa ating bayan ay naghahanap ng mga himala." Ang sabi ni Father sa kanya, doon sa magpapari, "Ang mga importanteng himala ay ang mga bagay na hindi natin napapansin. Tulad ng ating paghinga. Natural, hindi ba? Hindi na natin kailangang isipin. Humihinga tayo. Ang ating paningin, ang ating pang-amoy, panlasa, ang mga kamay para kumilos at gumawa ng tama, ang pusong nagmamahal. Yon ang sa tingin ko na mga himala ng Diyos na mas lalo nating mapapasalamatan siya." Ang sabi sa talatang 37, sabi ni Jesus, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko sila itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin." Ang masaganang biyaya ng Diyos ang nagbibigay kakayahan sa atin na lumapit sa Kanya, sa Panginoon,
sa kabila ng ating mga pagkakasala, ng ating pagsuway sa kanyang kalooban. Ibinigay pa rin tayo ng Diyos kay Jesus na ating Panginoon. At hindi niya tayo itinaboy upang maranasan natin ang isang buhay na masagana, buhay na ganap, at buhay na may kapayapaan. Dahil siya ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin, nagbigay layunin, kahulugan, direksyon, at ng kasiyahang walang hanggan sa piling niya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami sa inyo, aming dakilang Diyos. Patuloy ninyong kalinga, pag-aalaga, at pagpapala sa aming lahat. Salamat po. At maranasan namin ang kasaganahan, ng kasapatan, ng inyong mga biyaya. At patuloy na pagtugon sa lahat ng aming mga dalangin. Tulad ng mga dalangin po namin ngayon, ang kagalingan ni kapatid na Ernie Leongson sa pinagdadaanan niyang karamdaman. Akayin niyo po siya sa inyong biyaya at habag, Panginoon, na makakamit niya ang kagalingan mula sa inyo. Maging si Seki Forneste na ginagamot ang may kinalaman sa kanyang blood infection. Dalangin namin na mag-normalize ang lahat at maging maganda ang blood condition nito sa mga araw na darating. Dalangin namin si Ate Julie Santos sa kanyang preparation for gallbladder operation. Kapatid niya Linda na sumasailalim sa therapy para sa kanyang likod na sumasakit. Bigyan po ninyo ng ginhawa. Salamat po sa buhay ni Naini sa kabila ng kanyang edad, O Diyos, ay nakakapiling pa ho namin siya at nakakausap sa mga panahon na amin po siyang nakakasama. Dalangin namin ang pagdadaanan ni Aga Silvestre para sa kanyang kidney stones, anumang mga test, at hanggang sa kung sasailalim siya sa isang operation ay mangyari nawang maging matagumpay ang operasyong ito. Si Ate Raquel Lucena ay nakakaranas po ng kakaibang pagkainip sa ospital dahil nga sa gamutan na pinagdadaanan niya sa kanyang paa. Nawa, Panginoon, bigyan niyo siya ng katatagan sa mga panahon na siya ay nasa paggamutan. Bigyan lunas at dagling kagalingan din para sa kanya. Kay Nanay Adela, dalangin po namin na ang inyong himala ay maranasan niya para sa kanyang kagalingan. Ang kaligtasan nawa, ang safe trip ni Tita Sally patungong pauwi ng Australia. Dalangin namin ang inyong pagsama, ang inyong habag, ang inyong pag-iingat ay sumakanya. Mula dito sa Pilipinas hanggang sa makarating siya sa Australia at makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay sa dakong iyon, O Diyos. Salamat sa mga alaala ng makasama namin siya sa paglilingkod sa inyo, sa pagsamba. Salamat din na binigyan mo siya ng pagkakataong makapiling ng kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Dalangin namin ang nalalapit na church conference ng Taytay United Methodist Church. Maging isang araw nawa ito ng patuloy na pagtanggap namin ng mga hamon at pagpapalakas din niyo sa iglesyang kinakasangkapan niyo sa maraming kaparaanan. Pangunahan nawa kami ng Espiritu sa pangunguna ng aming DS sa gawaing ito. Panginoon, dalangin namin ang desisyon ni Jerome para sa anumang job offers na dumarating sa kanya.
buksan niyo ang mga opportunity na ito at bigyan niyo siya ng discernment sa kanyang tatanggaping trabaho sa mga ino-offer na ito. Salamat at di kayo nagkukulang sa kanya at sa kanyang pamilya sa lahat ng panahon. Dalangin namin si April Mercado ang pagtatagumpay sa kanyang pag-aaral ng MA sa communication, nawa magkaroon ng katuparan ng lahat ng ito at maipaglingkod niya ang kanyang buhay, talino, kakayahan na ipinagkakaloob niyo at maging sa lahat ng aming mga estudyante na mga nagsisipag-aral at nagnanais na makatapos sa iyong biyaya. Patnubayan niyo po ang kabuuan ng ministeryo ng Iglesia, saan man kami makarating, anumang mga hamon pa na darating sa buhay at pagsaksi, sa paglilingkod at sa pagbabahagi ng lahat ng kabutihan po ninyo at ng kagandahang loob mula sa inyo mga salita. Salamat po. Binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos Amang sumasalangit, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy na bigyan tayo ng kanyang kagalakan, kapayapaan, ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pag-asa sa buhay na ito hanggang sa buhay na darating sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.